Yung mga gas, nahilo na naman ako dito sa ginagawa ng aking asawa. Dahil naglagay daw siya ng dito, ng barya ng pera sa loob ng tricycle niya. Hindi mahanap-hanap. Sumakit na po ang aking mga balikat sa kakabuhat itong mga plastic. Binubuhat ko. Ayan o. Ararating-rating lang po kasi niya. Tapos nahihilo. Nahihilo po siya. Dahil dito na naman siya sa may isang sasakyan, 300. Ko alam kung anong gagawin niya dito. Binuksan niya. Ay hindi naman niya dala-dala to. Paano mapupunta dyan ang pera niya? Oh, ayan. Dito daw siya. Ayan mga guys, punong-puno. Dito siya, ginawa na niya to budiga. Nasa sasakyan na ito. Puno po ito ng panghanap buhay. Hindi po kami makapagtinda ng nakasasakyan kasi hindi pa masyado maayos ang panahon. Alin ang nalaglag? Pera. Kailan mo ba nilagay yan? Kanina lang? O paano mga karating dito? Di mo naman dala yung mga karton yan. Dala ko yan. Dala mo yung mga karton. Kaya dito mo hinahanap. So, ulitin mo to. Nandyan yan. Dito na lang ang pag-asa. Dito. Nandyan. Kita mo, pinahanap-hanap mo doon. Diyan pala. Yung mo tinatandaan eh. Ayan. Ayan. Sarado mo na yan. Ayan mga guys. Nakita na niya ang pera niya. Diyan pala niya isiningit. Tinan mo. Ayan o. Mga barya pala yan. Ayan. Diyan. Diyan niya siningit. Hindi niya alam kung saan niya inilagay mga guys. Talagang itong nagtitinda. Hindi siya maintindihan. Kaya ayan. Ayan. Kaya ngayon to, paayos na naman sa akin yung paninda at nagkalas-kalas na naman to. Ayan, nagkalas-kalas mga guys. Ayusin na naman. Ako taga-ayos dito eh. Pag nasisira ang mga paninda nila, mahilig sila magsisira ang paninda. Tapos ito paayos ngayon sa akin. Kaunting upo ko lang, tatawagin na naman ako utusan. Diba? Hinihingal din ako mga guys. Pusa. Ang pusa lagi nandiyan sa pinto ko. Naguhulamos. Sabi nila swerte daw yan. Sana po. Hinuhulamos niya yan. Sa harap ng pinto ko pa yan. Hi pusa. Andiyan ka na naman. Naglilinis ng mukha mo. Ayan. Puting-puti. Alaga yan dito ng kapitbahay ko. Ayan. Hindi naman sila nangangagat. Bagkus nakagat ako sa ibang lugar. Hindi dito sa sarili kong lugar. Sa ibang lugar po ako nakagat ng pusa. Doon. Dumaan lang po ako. Sinunggaban na ako ng pusa. Ayan. Karaos na kami kasi nakita na niya yung kanyang hinahanap. Akala ko nahulog sa kalsada. Ayan si Siongo. Maghay ka na Siongo, nakasimangot to. Wala na itong gana magpakita sa mga follower. Lagi nakasimangot kasi siya eh. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang mukha niya. Hindi siya nakangiti. Laging galit sa mundo. Yan. Ito ang mga binili kong ulam. Hindi na po ako nagluluto kasi napakamahal kasi ng bilihin. Ayan. Ginata na kalabasa. May sapsoy. Mayroong pritong bangus. Ayan o. Binilihan ko siya ng pritong bangus kasi mahilig po yan magterno ng gulay. Basta ito ampalaya. Ito po ang kakainin ko ngayon, yung ampalaya. Bahala yung anak ko kung anong kakainin niya din. Mamili na lang siya. Ayan. Wala pa, hindi pa bumababa. Natutulog siguro. Hindi kasi natutulog sa gabi yun eh. Parang siya. Parang wakwak. Diba ang wakwak? Ang buting mga wakwak natutulog sa gabi siya. Laging gising, laging nagko-computer. Lagi siyang nakababad sa computer. Paggising, puyat. Ayan. Tinumang bahay ko, napakagulo sa daming gamit.
Ayan, ang Christmas tree ko naka-ready na. Pagpasok ng September, naka-ready na siya. Mag-bear na 'yon. 'Di ba? August, September, ang susunod na August. September na, magbe-bear na tayo. Kaya yan mga guys, nag-i-stock na ako ng mga itinitinda ko para sa Pasko. Hindi na ako magastusan. Ano na, kaya ako mismo ang tututok sa tindahan ko. Ako na po, kahit isarado ko yan, pagpasok ko. Ay oo, pag-order na ako. Marami pa. Marami pa ako riyan. Ilan pa yung nakatabi ko? 8 case pa. 8 case. Tapos order na naman ako ng ano. 20. Oo, or mga malaki. Saka yung sa midlight, uunahin ko yan. Yan. Basta sa pagtungtong ng pagpasok ng November, puno na po yan. Mga guys, nakapundo na ako dyan. Ganun po ako magnegosyo. Hindi po ako kung kailan wala na, saka ako bibili. Ayoko po ng ganun kasi mauubos ang aking kabuhayan. Napunta lang doon sa mga ganun. Hindi maganda yung naka-stack na yan. At least nandyan na siya. Wala na osyong. Tapos nang kumain, nahanap ng kanyang pera. O yung biskuit mo, dali mo na dyan. O, 2 balot, 200 to. Ayan guys, namili ako ng mga biskuit na naman. Lagi niya pinapakyaw yan dahil ito lang ang kinakain niya. Ito po, ito lang kinakain niya. Saka yung pita. Yan, hindi na po siya kumakain ng mga matatamis. Nadala po siya sa kanyang paa, laging namamaga. Yun yung ginagawa niya, kaya sabi niya, ganun lang pala ang gagawain. Hindi na ako kakain ng mga matatamis. Kasi nakakasugat daw siya. Sinasabihan ko naman siya lagi. Kaso lang hindi siya nakikinig sa akin. Hindi naniniwala kasi hindi naman daw ako doktor. Yun po yung sinasabi. Sinasabi na nga ng doktor, bawal mga matamis. Bawal yung sobrang kumain ng pagkain, mga biskwit. Kahit na yung matatab ang bawal po yun. Hanggang 2 lang po siya dyan. Ang pandesal nga po, hanggang 3 lang eh. Ay minsan kumain siya, maramihan eh. Ayun po, gano'n siya. Nadala siya. Ayan mga guys, kaya welcome to my vlog. Good afternoon ang lahat. Ayan, wala pa alas 12, alas 11 pa lang, kumain na siya. Pagdating kasi, nandiyan na nakaready ang pagkain. Good afternoon po lahat sa lahat mga follower at God bless sa anak ko na nakarating na ng summer ngayon. Ayan, nandiyan na naman kayo ngayon. Masaya na naman sila, nandiyan na yung kapatid ko. Yan, masaya sila dahil may bisita silang dumating. Nandiyan yung mga, andyan ang anak ko. Andiyan din yung mga anak niya dumating. Ayan, sigurado ang kainan nyo dyan. Mga busog ang mga bibisita sa inyo lahat. God bless din dyan sa nanay ni Emily. Ayan, ang ganda siguro ng kampiyestahan nyo dyan. Hindi po ako nakauwi. Kasi po, si Atan ang nag-drive. Alam naman ninyo, may nervous ako. Hindi ako agad-agad sumasakay sa sasakyan na unang drive pa lang niya ng ganyan. Kaya sabi ko, sa susunod na taon, sa susunod na kapiestahan, asahan nyo dyan sa aking mga kamag-anak. Baka makadalaw ako sa inyo. Nag-usap na kami ng anak ko. Sabi nung anak ko na 2, baka sasakay na lang daw nila ako sa eroplano. Kasi mas maganda daw sa eroplano, mabilis lang, hindi ako masyado mapapagod. Oo po. Pero kung gusto nilang dalahin ng sasakyan, dadalahin nila sa sasakyan. Pero mag-eroplano kami ng 2 kong anak. Ay, ng isang anak ko. Yung isa kong anak, baka sasakay dun sa Innova. Yun ang mangyayari. Kaya God bless sa lahat. Sana ay malakas ang katawan ko sa susunod na kapiestahan. Pagalingin nyo ako. Mahal na kapiestahan dyan. Dahil uuwi ang dati dyan ipinanganak sa lugar ko. Sinilang ng mga magulang. Yan po. Kahit wala po ang mga magulang ko, wala na sila. Nasa langit na sila. Sana nasa langit na sila. Ay uuwi pa rin ako dyan. Diyan ako isinilang sa liwanag. Kaya lagi ko yan na tagarian naman ako. Yan, kasi napupunta nga dyan ang mga anak ko eh. Ako pa kaya di ako makarating dyan. Kaya God bless sa inyo, sa kagawad kay Lito na tatay ni Emily. Sigurado malakas ang sabong dyan. Yan, sana manalo ka. Yan.
Sigurado ang kuratsahan dyan sa inyo ng Disperas, napakaganda, napakasaya. Sana nandyan ako, isa ako sa papalakpak sa mga mababait na mga pinuno dyan at mga bagong nakaupo, napakaganda ng inyong ginagawa. Isipin mo, nakarating na ang sasakyan dyan sa Tila. Dati naglalakad kami, ang putik. Ngayon, talaga nakakamangha ngayon dyan umuwi. Gusto ko umuwi dyan. Sige, thank you sa susunod. Talagang uuwi ako at titingnan ko ang lugar ko dyan. Napakaganda na daw. Yan, thank you so much. God bless sa lahat. Ingat ang anak ko dyan. Ingat kayo dyan. Nandyan mga pamangking ko. Yan, thank you. Si Atan, si Mary Ann, at si Ediner. Huwag kayo magugulo dyan. Ha, babe lang kayo dyan. Nandyan pa naman yung pinsan nyo na si Ate Lani nyo. Baka isa sa magkaroon ng takot sa inyo. Thank you. Bye-bye.